Ang kamatayan po, mapait. Dahil sa pait niyan, maguni-gunita mo lang na yung asawa mo mamamatay, you feel for him. Di ba ho? Magunita mo lang yung magulang mo mamamatay, malungkot ka kung mahal mo magulang mo eh. Eh lalo na siguro kung ikaw na mamamatay, lalo ka sigurong natatakot. Pero, alam nyo kapatid, meron pong hindi natatakot sa kamatayan. Kagaya ni San Pablo, pakinggan nyo sa 20:24 ng Gawa. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayun, alang-alang sa tungkulin niya, hindi ko minamahal ang buhay ko, nawaring sa akin ay mahalaga. So, hindi siya takot mamatay, maganap niya lang po yung kanyang tungkulin. Ganun po si Pablo. Sinabi niya po rin yan sa unang Korinto 9, na mas mahalaga sa kanya yung tungkulin kaysa sa buhay. Hindi siya takot mamatay. Pakinggan niyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Ayan, mabuti pa sa akin ang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mabuti pa raw sa kanya mamatay kaysa pawala ng kabuluhan ng kanyang karangalan. So, hindi po siya takot mamatay, kapatid. Pero alam niyo ba kung bakit may mga taong hindi takot mamatay? Pakinggan niyo sa unang Juan, ganito ang ating mababasa. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Pag meron ka pong pag-ibig, hindi ka natatakot. Ba, may pag-ibig ka sa Diyos. Kung gusto ka na ng Diyos na kunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataniman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang masama, gumagawa ka ng masama, pag doon ka namatay, ay kawawa ka po dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po, dapat bago tayo mamatay, maghanda po tayo na mamatay man tayo sana, kung tayo mamatay tayo na gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Yun po.